po sa inyo lahat mga kamotor, mga ka-L2, mga ka-Bajaj natin dyan. So meron po tayong bagong video ngayon. Ang gagawin natin ay first time kong gagawin. Gagawa tayo ng manifold ng Yamaha L2 GF na pwede nating matakpan itong 28mm na to na carb. Naisalpak ko na to dati dito sa L2 natin since rotary ito. Ayan dyan. Nilagay ko siya dyan nung nakaraang buwan. So, okay siya. Maganda yung performance ng 28mm na carb. Pero syempre nga, malakas sa gas. At ang problema ko lang dito, syempre, kapag maulan, since wala tong takip, kapag nasa gilid siya, yan, nababasa siya ng ulan or kaya mapapasukan ng tubig kapag dinadrive natin. So, ang plano ko is gagawin natin siya ng manifold na mailalagay natin yung carb dito banda. Pakapakita ko sa inyo kung anong plano kong gawin. So, ang mangyayari, ang carb ay imbis na nandito, ilalagay natin itong 28mm carb dito. Ayan. Tapos, yung manifold na gagawin natin is tubo. Magwi-welding ako ng tubo papunta dito. Since nag-search ako sa Google kung ano bang magiging epekto kung mahaba ang manifold. At ang result naman is maganda naman. Kasi based sa mga napanood ko ring video, naglagay ng mahabang manifold ang isang YouTuber na isa ring magaling na mechanic. So, andyan sa taas. So, nakikita nyo na nag-add siya ng napakahabang manifold para sa kanyang 50cc na scooter. Tapos, base sa kanya, ang 1 foot long na haba ng manifold is plus 3 to 5 HP para sa ating mga motor. So, mas mahaba, sabi niya, is mas malakas. Based naman sa explanation niya, kasi nakakasagap ng hangin or nalalamigan yung manifold. Kaya dumadagdag ng pwersa. So, sa experiment na to, itatry kong gawin kung effective nga ba. At at the same time, yung dulo ng ating ang dulo ng ating carb is lalagyan ko nitong PVC elbow. Para, since ang L2 ito, yung chassis niya, ayan, is dito talaga nakalagay yung dati niyang air cleaner. So, gagawin ko is isasalpak ko siya dyan. So, papakita ko na sa inyo mamaya. At, susimulan ko na ang pagbaklas muna ng mga piyesa nito para makasukat na tayo ng ating elbow na gagamitin. So ngayon po sa video na to ay nagta-timelapse na po ako para po bumilis ng konti yung video natin. Kasi po sa tingin ko ay talagang hahaba itong video kasi sa mga process na gagawin ko. So, binaklas ko na yung side cover, tsaka tatanggalin natin yung stock na karburador ng ating Yamaha L2. Ayan. So, makikita nyo rin dyan na maliit yung karburador ng Yamaha L2. Ayan. So, napakaliit lang. Tatanggalin din natin yung air cleaner na nasa taas. Tapos, sinukat ko na rin yung karburador kung saan ko babanda ipipwesto. Ngayon, magsusukat na tayo ng gagawin nating manifold. Ito yung gagamitin nating manifold. Ito, na tubo. Yan, ito tubo ng lababo. So, plano ko is isasalpak ko lang to dito. Since manipis siya, baka hindi siya ma-welding. At lalagyan ko na lang ng ano ba tawag dito? Yung gasket all. Since ano lang naman ito for manifold lang naman, para hindi lang siya sumingaw. Ayan, tapos puputulin natin dito. Tapos ngayon naman dito, susukatin natin. Puputol muna tayo.
lalagyan natin dito sa loob ng gasket oil. Tapos itong pinutol ko na isa, gagawa naman tayo ng pagganito. So ngayon, ito na yung mangyayari dyan. Ayan. Dito papasok yung carb. Tapos dito papasok naman yung kanyang maliit na manifold papunta sa rotary. So ganito yung magiging position niya. So magka-cut pa tayo dito. Susukatan muna natin para masalpak natin to at may welding. Ganun na. Para maging sakto talaga siya. Ayan. Ayan tayo ditong Q-Tix. Tatandaan natin to para maging sakto talaga. Ayan. Ayan naman. Ganito dito naman sa kabila. Tatakan natin dyan. Tapos gagawa tayo ng linya para makat. Medyo masyadong mahaba ngayon. Nangyayari. Tapos yung card. Ito na, tapos na yung manifold natin. Ayan, grinder ko siya, no, ang buffing machine. Pero para mas gumanda siya, siguro ililiha pa natin to. Ililiha natin ng 1,000. Ayan, sobrang nipis. Ayan, ang pangit ng welding ko. Ayan, siguro ginamitan ko pa ng pako para lang matabunan kasi nabubutas siya eh. Tsaka hindi pa naman ako ganun kagaling sa pagwi-welding. Pero okay lang yan kasi itong welding na to is matatabunan to sa makina. Salpak na natin. Ngaw pa dito. So lalagyan din natin to ng gasket oil at mamasilya natin para mas maganda. Pero siguro gasket oil na lang kasi ayaw kong pinturahan to. Yun, salpak natin. Yun. Ayun. So kung medyo mataas dito, gagawin natin, tatabas lang tayo dito sa tubo. Pero susukat lang muna natin kung gaano siya kataas. Ayan, so siguro babawas tayo ng konti sa tubo, puputol ulit tayo. Konti lang para sumakto siya. Kasi sobrang taas naman yata. Parang sobrang taas niya. Tabas tayo ulit dito. So since hugot-hugot lang to, dito ako pwedeng mag-adjust. Tatabas ako dito. Okay? Ayan, susukat na natin. Ito na siya, oh. Ayan. Tapos ito yung sa carb. Ayan. Salpakan lang yan. Ayan. Susukat muna natin to. Ayun. Sakto-sakto. Tapos ipitin pa siya nito. So hindi talaga siya magagalaw. Siyempre lalagyan na agad natin ng gasket oil, yung mga wineldingan na part para sure na walang leak or walang singaw. Yan ang singaw yan. O siguro gagawa natin ng paraan ito. Kakating natin itong itong PVC since malaki siya sa carb. So masyadong malaki itong PVC. Hindi sumasakto dito sa bunganga ng ating 28mm na carb. Is iinitin natin siya gamit ang heat gun. Tapos habang hini-heat gun natin siya is hinihigpitan natin itong ano nga ba ito tawag dito? Basta yan, higpitan natin yan para sumakto siya sa butas.
or sa bibig ng ating carb. Ayan, saktong-sakto na siya. Hindi na to papasukan ng tubig. So siguro mamaya is ipapalit na lang natin ito. Kasi pipinturahan pa natin siya para hindi naman maging mukhang bahay yung ating motor. So pipinturahan muna natin to. So bago yan is susubukan muna natin paandarin ng ating motor na ganito yung setup. Ganito yung kanyang manifold. So lalagyan din muna natin to ng lock. Ngayon naman ililipat na natin yung mga kable ng ating stock carb dito sa ating 28mm na carb. So magkaiba po no kung paano tayo maglalagay ng kable dito sa flat side na carb. Nung una is nahirapan din ako, so totoo lang. Kasi magkaiba talaga. Iba talaga yung pang flat carb. So dito kasi sa flat carb is meron siyang dito. May sasangitan dito. Dito papasok yung kable, yung ulo ng kable. Hindi kagaya doon sa round type na madali lang. So ito, paano ko sa inyo. Tatanggalin lang natin tong spring. Itong kanyang karayom. Ito, papasok natin to. Ayan. Tapos, second is yung ating spring. Ayan. Okay na yan. Kasi yan, sumabit na siya dyan. So babalik na natin to sa carb. Ayan, at okay na yan. So kakain muna ako kasi gutom na ako. Kasi galing pa ako sa clean up drive. Kakain muna ako ng almusal. Sama na yung tanghalian. Basta tayo kumain, may energy na ulit. So back to work na tayo. So ito na yung ating carb. Lalagyan na rin natin siya ng kable. So lalagyan na lang natin to ng gasket maker. Tsaka pwede na nating matesting. Tsaka ilalagay na rin pala natin yung hose ng gas tank. Ngayon patutuyuin lang natin muna yan bago tayo magpaandar. So ngayon makalipas ang mga 20 minutos, 20 minutos. Titesting na natin itong ating Yamaha L2GF kung aandar ba siya na ganito yung manifold. So try na natin. Since natono ko na tong carburetor na to nung last na nilagay ko yan. So ngayon susubukan na natin kung aandar. Moment of truth. Walang cut. Lagay na ang camera. Yan. Ganda ng andar na yan. Ayun, namamatay lang. Mababa pa yung idle. So taasan natin konti yung idle pa. Taasan natin yung idle para hindi mamatay. Baba pa rin. Yun, no? Nakikita nyo yan, boy.
pa natin nalalagay yung takip dito. So siguro maya pag natuyo yan. So eto rin, ito gagawin ko rin to ng paraan para matakpan dito. So para mas maganda siya. Ayun, tingnan nyo, ang lamig. Nagpapawis yung ating manifold kasi nga stainless siya. Ayan, ganda. Ang ganda ng andar niya, oh. Angas. Ay, magte-testing muna tayo. Hindi muna natin ilagay itong ano na to. Patuyuin muna natin siya. Okay lang naman yan. So, te-testing muna natin kung anong performance natin yung mga L2. Tol, testing mo lang. Takot. Okay yung puwersa niya. Tutuno pa natin siya ulit. Pero goods na goods yung performance niya. Pag talagang binigyan mo ng gas, talagang magiging mamaw talaga siya. So tingnan nyo tong kanyang manifold, nagpapawis talaga, oh. Hindi ko pa kasi na-adjust yung needle nito. So medyo matakaw sa gas. So itutunan ko pa ito ulit.